Welcome to our The Praying Mom podcast. Let's talk about the summer marriage o yung tag-init na uri ng pag-aasawa. Ito ay puno ng sigla, saya, ng connection. Yung ini-enjoy ninyo ang buhay ninyong mag-asawa. Bakasyon ng mga anak mo, panahon ito ng pagpunta at paliligo sa mga beaches, swimming pool, at pagbabakasyon. Naalala ko nung maliliit pang mga anak ko, kapag summer, dinadala namin sila ng asawa ko sa park para maglaro sa playground or magbisikleta. Pinapanood namin yung mga isda at pinapakain yung mga bibe sa ponds. Ito yung panahon kung saan nililinis ng asawa ko yung harapan ng bahay namin. Sa buhay mag-asawa, ang tag-init ay panahon ng pag-aalaga sa isa't isa, pagpupuno ng ating mga pagkukulang sa ating asawa, pagtutuwid ng ating mga kamalian. Katulad ng mga bulaklak, we need to water the plants para hindi sila malanta, hindi sila mamatay. Ibig sabihin, kailangan nating i-maintain yung mga magagandang bagay na ginagawa natin para sa isa't isa. Panatilihin ninyong mag-asawa yung mga bagay na nakakatulong para tumibay ang inyong pag-aasawa. Let me ask you these questions. Gumanda ba ang samahan ninyong mag-asawa nang tinarbaho ninyo ang inyong relasyon? Gusto mo ba na manatiling masaya, smooth sailing, walang gusot ang inyong pagsasama? Exactly. Dahil ang pag-aasawa ay ginugugulan ng mahabang oras, mahabang panahon, inuupuan at pinagtatrabahuhan. It breaks my heart sa mga young couples today na konting misunderstanding lang, konting problema lang, diborsyo agad, hiwalay agad. I did a lot of research sa mga taong matagal ng mag-asawa. Yung mga mag-asawang umabot ng 30 years, 40 years, at iisa lang ang sikreto nila. They work things out. Inaayos nila ang gusot ng kanilang problema. Hinahanap nila yung solusyon para maging matibay at matatag ang kanilang samahan. They watered their relationship. They forgive their spouses. They prayed and they included God in the relationship. Kailangan kasi patuloy nating diligan ang mga bulaklak. Katulad ng ating pag-aasawa, katulad ito ng bulaklak, aalisin natin yung mga ligaw na damo at lagyan ng pataba ang lupa. Pag sinabing ligaw na damo, ito yung mga bagay na irritation, nakakasira, nakakaudlot ng paglago ng bulaklak sa ating pagsasama. Kailangan diligan natin ng tubig ang ating relasyon, may kasamang pag-iingat, pag-aalaga ng pag-ibig, compassion, pagpapatawad, pangunawa, para hindi malanta, hindi matuyo ang ating pagsasama. My question is this: paano mapapanatili ang summer marriage? Unang-una, have an open and honest communication. Ang pag-uusap ang pinakamahalagang sangkap ng pag-aasawa. Alam niyo ba na dahil sa walang matapat at bukas na pag-uusap, maraming mag-asawa sa ating kapanahunan, nagsimula sila sa summer marriage, mainit, nagmamahalan. Nagsimula sila sa mainit na samahan, pero natapos lang sa hiwalayan. Bakit kaya? Kasi hindi sila umupo, hindi nila inayos, hindi nila inagapan yung nagsisimulang gulo sa kanilang pagsasama. Kahit na ba sabihin mong nonchalant ka o yung mister mo, quiet type person, hindi ito excuse para wala kayong imikan na umabot na ng isang buwan na hindi pa rin kayo nag-uusap. Pag-usapan ninyong mag-asawa, anuman ang hindi ninyo pagkakaunawaan, ayusin ang maliliit na gusot para mapanatili ang katahimikan sa pamilya. Higit sa lahat, mas makikilala nyo at mauunawaan ang isa't isa. Communication is the most crucial and important key to a successful marriage. Nung bago pa lang akong mag-asawa, dahil Amerikanong asawa ko, he is so blunt, talagang direct to the point. Hindi ako kumikibo, umiiyak na lang ako. Pero hindi ito nakatulong sa relasyon namin kasi akala ng asawa ko walang problema, ayos lang. Kaya nung habang tumatagal kami, natuto na ako na maging open and honest sa asawa ko at natuto akong sabihin sa kanya na nasasaktan ako. And then sinabi ko sa kanya, nag-open up ako na nasasaktan ako dahil hindi ako sanay sa konfrontasyon, hindi ako sanay sa diretsahan. At doon namin inayos ng aming asawa ang aming relasyon, kung ano ang dapat gawin para hindi kami magkaroon ng misunderstanding. Number 2, acceptance of differences. Tanggapin mo na magkaiba kayo ng asawa mo. Huwag mong tangkain na baguhin siya. Bigyan mo siya ng space, bigyan mo siya ng kalayaan na maging siya. During our early marriage, pinipilit ako ng asawa ko na makihalubilo sa mga kababaihan sa church namin sa Amerika. But in the long process, saka naunawaan ng asawa ko na hindi ako ganun, natahimik lang talaga akong tao. Number 3, go to seminars on marriage or invest on good marriage books. Kasi mahalaga na
magbasa ka ng mga magagandang libro patungkol sa marriage o umating kaya kayo sa mga seminars about marriage para lalo kayong lumago at maunawaan nyo ang isa't isa. Ikaapat, mahalaga ito, choose your friends wisely. Huwag kayong makipagbarkada, huwag kayong makipagkaibigan sa mga taong hiwalay sa asawa, sa mga taong magulo ang pag-aasawa, kasi maapektuhan nito yung point of view mo, yung pananaw mo sa buhay. Kapag nagkaroon kayo ng misunderstanding ng asawa mo, what do you expect na ipapayo sa'yo? Ang ipapayo nila sa'yo, hiwalay mo na yan, walang kwentang lalaki yan, hindi lang siya ang lalaki. Kung nangaliwa siya, mangaliwa ka rin. Ipakita mo sa kanya na kung ano ang ginawa niya, magagawa mo rin. Kasi kung ganitong klaseng kaibigan ang sinasamahan mo, mahahawa ka, maapektuhan ka. Anong payo ang maibibigay nila sa iyo kung sila nga mismo sira ang kanilang pamilya? Mamili ka ng mga kaibigan, sumama ka sa mga mag-asawa na matagal nang mag-asawa, 25 years, 35 plus, na solido ang pag-aasawa. Dahil mabibigyan ka nila ng mga magagandang payo. Ikalima, spiritual growth. Yung ilagay ninyo ang Diyos sa sentro ng inyong pag-aasawa. Maraming tao nag-aakala na hindi mahalaga ang relasyon sa Diyos. This is very important kasi kapag ang mag-asawa walang relasyon sa Diyos, magiging magulo ang pagsasama. Kung may Diyos kayo, na kapag nagkakaroon kayo ng problema, kayong dalawang mag-asawa, magkasama kayong luluhod, magkasama kayong mananalangin at hihingi ng gabay sa Diyos. Seek God's presence, seek God's wisdom para maayos at gumanda ang inyong pagsasama. Summer marriage is fun, pero kung gusto mong manatili dito, you need to work hard. Laging diligan ng atensyon, pag-aaruga, pagmamahal, pagpapatawad sa inyong asawa. Alisin ang mga ligaw na damo, yung mga insekto na naninira ng inyong pagsasama. Kung gagawin mo ang mga ito, magiging masaya, maayos at mapayapa ang inyong pagsasama.